Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mataray. So, magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. At bago ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay sa ating Divine Mentor, Supreme Founder, the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King, Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din sa ating mahal na Prinsipe, Prince Rocky Y. Riam Bonanza. Siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At siya din po ng President ng The Kingdom of God. At ganoon din sa ating Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development Management Corporation. At ganoon din sa ating 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na nakilabilangan ng ating regional sa Region 2, na walang iba kundi ang ating Haring Edgar Palor Ligutong. At ganoon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. So magandang gabi, Hari at Reyna. At ganoon din sa mga 70 prophets na nakaibilangan ng ating hari dyan sa Lagan, na walang iba kundi si Haring Roel Agustin. Magandang gabi, Hari. At ganoon din sa mga municipal, barangay, down to Purok, Prinsipe at Prinsesa. At ganoon din sa ating mga kapatid dyan nandyan sa ibang bansa, na nakaibilangan po ng ating kapatid dyan na si Reyna Shirley del Rosario. At ganoon din sa ating kapatid na si Prinsesa Claribel Baltasar. At ganoon din sa ating kapatid dyan sa Negros, na walang iba kundi si Haring Reggie Pagumpana at kanyang Reyna Jel Pagumpana. At ganoon din na sa ating mga kapatid dyan sa Nagastikan, na pinapangunahan po ng ating Haring Ramel Tadya. At ganoon din kay Haring Gino Tolentino, Haring Redentor Domingo. At ganoon din sa mga reyna dyan, Reyna Marites Saldivar at Reyna Gloria de Leon. At ganoon din sa kay Reyna Los Biminda Gutierrez. At ganoon din sa ating Prinsipe dyan sa Santiago, na walang iba kundi si Prince GB Sales. So magandang gabi po sa ating lahat, mga hari, mga reyna, Prinsipe at Prinsesa. So ngayon mga kapatid, ay live po tayo ngayon dito po sa Mandela, dito po sa bahay ng ating kapatid na si Reyna Merly Baltasar. So ngayon mga kapatid, ay aming namang ipapahayag ang tungkol sa kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ipinapahanap ang Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid. So, bakit kaya pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian? So, ayon po sa banal na kasulatan,
na mabasa sa Matthew 6:33 na anong sinabi? Pakibasa nga rin. So, ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So yun po ang sinabi sa banal na kasulatan na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. So ipinapahanap, mga kapatid, na pinapahanap talaga ang Diyos ang kanyang kaharian. Bakit, mga kapatid? Sapagkat kung babalikan po natin ang ang nangyari sa Israel, mga kapatid. Nung nangaral ang Diyos doon sa Israel, ang tanong, tinanggap po ba? So, hindi. Hindi tinanggap ang Diyos doon sa Israel. Kaya nagalit ng Diyos, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Na ayon sa banal na kasulatan na mabasa sa Matthew 21:43. So, pakibasa nga rin. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan sa Matthew 21:43. Kaya nga sinabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So sinabi ng Diyos na aalisin ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. So, inalis na ang Diyos ang kanyang kaharian sa bansang Israel. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay wala na doon ang kaharian doon sa Israel. At ipinapahanap ang Diyos ang kanyang kaharian. Subalit, ang tanong, mga kapatid, hinahanap po ba ng tao ang kanyang kaharian? Hinahanap. Pero, ano ang hinahanap, mga kapatid? So, tunay ba na hanapan ba, mga kapatid? Tunay ba na nahanap? Sinabi ng Diyos na aalisin ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. So, yun po ang sinabi ng Diyos na hanapin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Subalit, anong hinanap ng tao? Sabi nga, mga kapatid, na ang Diyos daw ay nandun sa taas. Halimbawa, mga kapatid, sapagkat sabi nila na ang Diyos ay nandun sa taas. At sabi pa na ang kaharian ay bababa. So halimbawa, mga kapatid, kung ang kaharian ng Diyos ay nahihalin tulad na
dito sa bansa nating kalaking dito sa bansa nating Pilipinas. Kasing laki. So kung bababa, kumusta tayo mga kapatid? So, wala na mga kapatid. Sapagkat sinabi ng Diyos na isang bansa ang pinagbigyan o pagbigyan ang kanyang kaharian. So, saan kayang bansa, mga kapatid? Saan kayang bansa ang kanyang pinagbigyan? Palagay na po natin na mayroong 300 nation ang sa buong daigdig ang bansa. Ngunit sinabi ng Diyos na isa lang ang kanyang pagbigyan. So saan kaya natin hahanapin ang kanyang kaharian, mga kapatid? Sapagkat marami mang bansa. So saan kaya natin hahanapin, mga kapatid? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi po ito pinaniwalaan doon sa Israel. Kaya sinabi ng Diyos na simula ngayon ay aalisin ko ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. So, kung aalis ang Diyos, mga kapatid, kung ating tatanungin, halimbawa, Panginoon, saan ka baga pupunta? No kaya ang sasagot ng Diyos? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. So, yun po ang sinabi ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mabasa sa Isaias 24:15. So, ano ba ang sinabi ng Diyos? So ganito po ang mababasa ayon po sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. So yun po ang sinabi ng Diyos na luwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. So, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. So, ano kaya ang nandun sa silanganan, sa mga pulo ng dagat? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa. Kaya papatunayan ko sa inyo na kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel doon sa malayong silanganan sa mga pulo ng dagat. So, gagawa po tayo ng ilustrasyon.
mga kapatid. Kung ano kaya ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, maski search po natin sa word map or sa encyclopedia or sa cellphone, ay meron po tayo makikita na doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Na ang una ay Japan. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Malaysia. At ang pangapat ay ang Pilipinas, mga kapatid. Ito po ay nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Na kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa, mga kapatid. So, ganito po ang hanay, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, ang Japan po ba ay nadiscover noong March 16, 15, 21, mga kapatid? So, hindi. Dito kaya sa Indonesia, nadiscover po ba noong March 16, 15, 21? So, hindi rin, mga kapatid. Dito kaya sa Indonesia ay Malaysia, na-discover po ba noong March 16, 15, 21? So, hindi rin. Dito kaya, mga kapatid, sa bansa nating Pilipinas, ang tanong, na-discover po ba noong March 16, 15, 21? So, tunay, mga kapatid, na na-discover ni Ferdinand Magallanes noong March 16, 15, 21. Discovered by Magellan. Kaya, check, mga kapatid, na na-discover noong March 16, 15, 21. So, dadako naman po tayo sa pangalawang patotoo. So, para mahanap po natin na kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa. So, ang Japan po ba ay, so ang tanong, ang Japan po ba ay ang bansa ay hindi laban sa ibang bansa? So, ang tanong, mga kapatid, ang Japan po ba ay laban, ay hindi laban sa ibang bansa? So, matapang, mga kapatid, sapagkat dinig na nga po tayo. Ngunit ang hula ay, ang bansa ay hindi laban sa bansa. So, wrong, mga kapatid, sapagkat
mahilig sa pakipagdigmaan mga kapatid, na kaya wrong. Dito kaya sa Indonesia, ang tanong, hindi laban ba sa ibang bansa? Sapagkat ang hula ay ang bansa ay hindi laban sa bansa. So ang tanong, ang Indonesia po ba ay hindi laban sa bansa? So, nag-aaral din mga kapatid na sa digmaan ang bansang Indonesia. Indonesia mga kapatid. So ang tanong, nakikipagdigma ay hindi laban sa ibang bansa ba mga kapatid? So, matapang mga kapatid, kaya wrong. Dito kaya sa Malaysia, hindi laban po ba sa ibang bansa? Sapagkat ang hula ay ang bansa ay hindi laban sa bansa. Ang bansang Malaysia po ba ay hindi laban sa bansa? So, marunong din na makipagdigma. Sapagkat ang hula ay hindi laban sa bansa. Kaya, wrong mga kapatid. Dito kaya sa bansang Pilipinas, ang tanong po ba ay hindi laban sa ibang bansa? So, tunay mga kapatid, na hindi po nakikipagdigma laban sa ibang bansa. Sapagkat dineclare ni Manuel Quezon na Article 2 ay Article 1, Section 4 na ang bansa ay hindi laban, na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. So, tugma po mga kapatid. Kaya, check mga kapatid. Dadako naman po tayo sa pangatlong patutuo na ang hula ay ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. So ang tanong, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi mga kapatid, sapagkat iisa lang ang kanilang sinasambahan. Kaya, wrong mga kapatid. Sapagkat, ang hula ay puno ng Diyos-Diyosan. Dito kaya, sa bansang Indonesia, ang bansang Indonesia po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi rin mga kapatid, sapagkat iisa lang ang kanilang sinasamba. Mga kapatid. Sapagkat ang hula ay puno ng Diyos-Diyosan. Kaya, wrong mga kapatid. Dito kaya, sa bansang Malaysia, ang tanong, puno po ba ng Diyos-Diyosan? So, wala pa rin mga kapatid, sapagkat isa rin ang kanilang pinagsasambahan. Taoism, mga kapatid. Kaya, wrong. Sapagkat ang hula ay puno ng Diyos-Diyosan. Dito kaya sa bansang Pilipinas, ang tanong, puno po ba ng Diyos-Diyosan? So, tunay, mga kapatid. Sapagkat mula pare hanggang
apare hanggang hulo. Puno ng Diyos-Diyosan mga kapatid. Kaya check. Sapagkat ang hula ay puno ng Diyos-Diyosan. So dadako naman po tayo sa pangapat na patotoo. Na para mahanap po natin na kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa. So, ang Japan po ba ay nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, tunay mga kapatid na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Dito kaya sa bansang Indonesia, mga kapatid, andun po ba sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, tunay din mga kapatid na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Dito kaya sa bansang Malaysia, andun po ba sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Tunay din mga kapatid, nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Dito kaya sa bansang Pilipinas mga kapatid, ang tanong, andun po ba sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, tunay mga kapatid na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. So, ito po mga kapatid ang or ilan kaya mga kapatid ang nakuha bawat isa sa kanila mga kapatid. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan na mabasa sa 1 Corinto 9:24. Pakibasa rin. So ganito po ang mabasa sa banal na kasulatan sa 1 Corinto 9:24. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsistakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ngayon upang magsitamo kayo. So, ayon po sa banal na kasulatan na sila'y nagpaligsahan. Ngunit iisa lang ang tumatanggap ng gantimpala. So, tignan po natin kung sino ang nagtagumpay bawat isa sa kanila mga kapatid. So, ang Japan ay isa. Indonesia, isa rin mga kapatid. Malaysia, isa rin. Dito kaya sa bansang Pilipinas, ilan nakuha mga kapatid? Sa 2, 3. So, 4 mga kapatid. 4 ang nakuha ang bansa nating Pilipinas. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan na magsitakbuhan kayo at magsipagtamo kayo. Ngunit iisa lang ang tumatanggap ng gantimpala. So, ano kaya ang gantimpala mga kapatid? Or ano kaya ang gantimpala ng nagtagumpay mga kapatid? Ayon sa banal na kasulatan na mabasa sa Apokalipsis 3:12.
Basare? So, ganito po ang mabasa sa Revelation 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at aking sariling bagong pangalan. So, yun po ang nabasa, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Na ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na lalabas pa doon. At isusulat ko ang pangalan ng aking Diyos at bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit. At isusulat ko ang aking bagong sariling pangalan. So, yun po ang gantimpala, ang nagwagi, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, sino ang nagwagi? So, ang Japan, isa. Ang Indonesia, isa rin. Ang Malaysia, isa rin. At ang Pilipinas ay 4. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ay siyang nagtagumpay sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas, mga kapatid. So, hindi po ako mahihiya na sabihin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, ito po ang aking naibahagi sa kaorasan na ito. At ako ay nagpapasalamat sa ating lahat. At higit sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating Divine Mentor, Supreme Founder, the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King, Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din sa ating mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riam Bonanza. At ganun din sa ating hari, Haring Adolfo B. Riam Bonanza. At sa ating hari, Haring Edgar Palor Ligutom. At ganun din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. So maraming salamat po, hari. At magandang gabi sa ating lahat.